Sugatan sa pananambang ang isa sa dalawang Dominguez brothers na di manoy leader ng isang carnapping syndicate. May galos sa tenga si Raymond Dominguez matapos daw silang paputukan habang ibinabiyahe mula korte pabalik sa kanilang kulungan sa Quezon City. Suspect ang Dominguez brothers sa pagpatay sa mga car dealer na sina Benson Evangelista at Emerson Lozano. May report si Ian Cruz. Pinaghahanap na ng mga otoridad ang dalawang lalaking ito na suspect sa pananambang sa convoy ng magkapatid na sina Raymond at Roger Dominguez sa Quezon City. Pero kahit nahuli sa CCTV, hirap daw matukoy ang mga suspect na nakasuot ng full-face helmet. Naharap sina Raymond at Roger sa kasong pagpatay sa mga car dealer na sina Benson Evangelista at Emerson Lozano nitong nakarang taon, alas 3 ng hapon kahapon, nang maganap ang pananambang sa may Saverville Avenue sa Quezon City. Pabalik na raw ng Camp Bagong Diwa galing sa hearing ang convoy ng BJMP sa kayang magkapatid na Dominguez nang bigla silang paputukan ng dalawang suspect. Traversing sila along dito sa Saverville nang biglang sabayan sila nung motorcycle riding in tandem in full helmet pareho, then pinutukan yung van ng BJMP. Sa isura at estilo pa lang, professional daw ang naturang gunmen. Swerte namang galos lang sa tenga ang tinamo ng isa sa magkapatid na si Raymond. Mahanap lang sila siguro ng magandang place na lalabas na soft target yung yung escort van. Nung nakakuha sila ng opportunity dito nila pinili, dito nila binira. Hindi na raw gumanti ng puntok ang mga jail guard habang papatakas sa mga suspect dahil baka may matama ang sibilyan. Sa kasunod na investigasyon, lumalabas na may pagkukulang ang escort ng convoy. Hindi sinunod na proseso sa pag-i-escort kasi sa ang proseso dapat pag nag-escort dapat parating nakasunod yung sasakyan na nagbabantay, no? Doon sa pagkakaambos ay may dalawang sasakyan na nakasingit. Ruled out din ang anggulong gawa-gawa lang ng ambush dahil mahirap na sa tenga lang tamaan si Raymond kung setup lang ito. Matapos ang pananambang, nagpahayag naman ng pangamba ang mga nagreklamo laban sa Dominguez brothers. Baka within the group may power struggle, nagkakaroon ng power struggle, no? Kung sinong kukuha, magmamana ng leadership, no? Natatakot din kami, baka kami na-complainan. Kami ang suspect yung mga bata niya na nasa labas. Ang nobyo naman ni Raymond na si Katrina Paula, nag-alala raw ng husto. Bitbit ang mga damit at prutas para sa nobyo. Dinalaw niya ito sa Special Intensive Care Area ng BJMP sa Camp Bagong Diwa. Nang magkausap sila, sinabi raw ni Raymond na wala siyang ideya kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Wala akong masabi na kung sino man yung gumawa. Pero kung sino man sana yung gumawa nito, parang maawa naman kayo din sa tao na kulong na siya. Wala namang protector, wala naman pong grupo. Nananawagan naman ang mga otoridad kung sino man na may kinalaman ay agad makipagtulungan sa ikalulutas ng kaso. Ian Cruz, GMA News.